Iginiit ni suspended NFA Administrator Roderico Bioco na sinunod lang nila ang kasalukuyang patakaran sa pagbebenta ng bigas ng National Food Authority. Sa pagdinig ng komite sa Kamara, lumabas na may mga dokumento na posibleng 150,000 bags ang naibenta ng NFA imbis na 75,000 bags lang. Mahigit 107 million pesos daw ang lugi ng gobyerno dahil ibinenta ito ng 25 pesos sa halip na 39 pesos per kilo batay sa pagtataya ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Sinabi ng naghain ng reklamo na di raw dumaan ang bentahan sa bidding process. Pero depensa ni Bioco, di ito kailangang dumaan sa bidding batay sa isang COA circular. Ang patakaran umano, kailangang ibenta ang bigas na nagsilbing buffer stock 3 buwan matapos ipagiling para matiyak na ligtas pang kainin. Paliwanag naman ng COA, di nasakop ng batas ang pagbebenta ng bigas dahil di ito procurement kundi disposal. Pinaiimbestigahan na ng Pangulo ang palugay umanong pagbebenta ng NFA rice sa ilang pinaboran umanong trader. Personal namang isinilbi ng Office or ng Ombudsman Samuel Martires sa tanggapan ng NFA ang subpina para mahingi ang listahan ng mga NFA warehouse na naglabas daw ng mga bigas. 5 barko na ng Pilipinas ang napinsala at di magamit ngayon kasunod ng mga panghaharas ng China sa West Philippine Sea. 3 resupply boats ng Philippine Navy na ang sira. Ang Onaiza May 4 na nabasag ang salamin matapos i-water cannon noong Martes, kaya naman daw kumpunihin agad. Under repair ang Onaiza May 2 na nakabanggaan ng barko ng China noong Oktubre. Sira pa rin ang ML Kalayaan na winotter cannon ng China noong Disyembre at ang Onaiza May 1 na tagumpay na nakalapit noong Martes sa BRP Sierra Madre. Handa naman daw magbigay ng iba pang assets ang Navy. Mahigit 60,000 elementary students sinanay sa Tara-Basa program ng DSWD. Ang mga magulang ng estudyanteng kasama sa programa may ayudang 4,700 pesos. Bukod sa mga bata, natutulungan din ng programa ang mga nasa kolehiyo na kinukuhang tutor at sumasahod ng higit 11,000 pesos sa 20 araw na pagtututor. 20 gamot sa cancer, hypertension at mental illness exempted na rin sa value-added tax. Nauna nang inalisan ng VAT ang 21 gamot noong Enero. Pinoy arestado matapos maglagay ng hidden camera sa loob ng cruise ship sa Florida, USA. Isang menor de edad ang nakapansin sa nakatagong kamera sa ilalim ng lababo ng kanilang palikuran. Inamin ng suspect ang krimen. Nakakulong siya sa Broward County Jail at nahaharap sa patong-patong na kaso. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.